So mga tol, alam na nga po ng karamihan mula sa Amerika. Dito na nga po sa Pinas ipagpapatuloy ni Unified IBF at WBA Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales ang pag-iinsayo niya para sa paghahanda niya sa bigating laban sa bansang Japan na magaganap na sa December 26 kontra kay Unified WBO at WBC Super Bantamweight World Champion na Oya Inoue. Sa isang interview nga po kay Tapales sa Amerika sa YouTube channel ni Ceci Marie, natanong si Tapales mga tol kung bakit sa Pilipinas at sa Baguio siya mag-iinsayo sa natitirang panahon nito bago siya tumulak pa Japan. Paliwanag ni Tapales mga tol, kaya daw sa Pinas nila ipagpapatuloy ang pag-iinsayo dahil daw sa oras. Halos hindi daw kasi nagkakalayo ang oras ng Pilipinas sa oras ng Japan. Sa mga hindi po nakakaalam mga tol, 1 oras nga lang po ang pagitan ng oras sa Japan at oras dito sa Pinas. Bukod yan, kaya daw sa Baguio ang napili nilang lugar dahil malamig daw doon. Alam naman po natin mga tol na malamig ang bansang Japan sa buwan ng December hanggang March, kaya kung sa Baguio siya mag-iinsayo, hindi mabibigla si Tapales sa panahon sa Japan. Kung matatandaan natin mga tol, ganyan na ganyan po ang nangyari kay former 3 Division World Champion General Casimero noong lumaban siya nito lang October 12 sa Japan kontra kay Japanese Yukinori Ogoni sa init ng panahon dito sa Pinas. At noong lumaban sa Japan, nanibago si Casimero sa klima sa Japan dahil pabago-bago daw ang panahon doon. Nagkasakit si Casimero sa araw ng laban niya. Inamin nga po ni Cuadro Alas na nagkasakit siya nung nauwi na siya dito sa Pinas. Kaya yung performance niya sa laban na yon, ibang Casimero ang nakita natin. Kaya maganda ngayon ang ginagawa ng kampo ni Tapales na paghahanda. Talagang sinisigurado nila na walang magiging problema ang mangyayari kapag nasa itaas na ng ring si Tapales. Dagdag pa ni Tapales mga tol, kahit na nandito daw siya sa Pinas, hindi pa rin daw niya makakasama ang pamilya niya. Sakripisyo nga daw ang ginagawa niya at focus lang sa pag-iinsayo. Saka na lang daw niya makakasama ang pamilya niya pagtapos na daw ang laban. Pagdating naman sa mga sparring partner niya, wala daw problema dahil may mga nakahanda na daw ng mga boksingero dito sa Pinas na makaka-sparring niya. Mensahe nga po ni Tapales mga tol sa mga fans niya at mga bashers niya, stay tuned lang daw, gugulatin daw niya ang mundo. Lalong-lalo na daw sa mga bashers niya. Banat ni Tapales mga tol, hanggang alas 12 magti-training daw siya. Sa mga fans naman sa Pilipinas o kahit saan, stay tuned lang at saka gugulatin natin yung mundo. Alright, sa mga bashers mo. Yeah, lalo-lalo na sa mga bashers natin. Hanggang alas 12 magti-training ako. Okay. Sa kabilang banda naman mga tol, pinasilip nga po ng Catman ni Casimero na si Ray Orais ang mga Pinoy na makaka-sparring ng Inoue Brothers. Kasama nga po ni Ray Orais mga tol ang mga Pinoy na yan. Talagang puro Pinoy po ang kinuha ngayon ng Inoue Brothers dahil 2 Pinoy ang makakaharap nila. Si Takuma Inoue, lalabanan itong si Jerwin Angkahas, at si Naoya Inoue, lalabanan si Marlon Tapales. Sa ngayon, wala po tayong nakikitang footage ng training ng Inoue Brothers. Maingat nga po sila. Habang si Tapales at Jerwin Angkahas, hindi natatakot na magpakita ng pag-iinsayo nila.